Kalilipat pa lang namin sa aming inuupahang bahay sa isang tahimik at malawak na subdivision sa General Trias, Cavite. Bago pa man kami tuluyang manirahan dito, narinig ko na ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay tungkol sa lugar. Sabi nila, tahimik daw ito. Pero minsan, ang sobrang tahimik ay nakakapanibago. At tama nga sila. Ilang araw matapos namin magantak at ayusin ang aming mga gamit, nagsimulang mangyari ang mga kakaiba. Tuwing gabi, kapag patay ng lahat ng ilaw at kami nakahiga na, may marinig kaming tunog sa itaas ng aming ulo. Parang may tumatakbo ng mabilis sa bubong. Hindi lang isa, kundi parang may dalawa o tatlong paa na naghahabulan. Minsan ay parang humihinto, tapos biglang tatakbo ulit papunta sa kabilang dulo ng bahay. Sa una, inisip ko na baka mga pusa lamang o kaya naman ay hangin na nagpapagalaw ng mga yero. Pero habang tumatagal, napapansin kong hindi ito tunog ng hayop. Mabigat ang tunog. Para bang may mabigat na nilalang na naglalakad at tumatalon-talon sa ibabaw ng aming bahay. Isang gabi, habang nakatingin ako sa kisame, biglang pumasok sa isip ko ang mga kwentong nababasa ko. Ang sabi ng mga matatanda, kapag bagong lipat ka raw sa isang lugar, may mga nilalang na dumarayo upang siyasatin ang mga bagong residente. Sinisilip nila kung sino titira sa teritoryo nila. Baka aswang yan, bulong ko sa sarili ko habang tumatawa ng mahina, pero nanginginig ang aking mga tuhod. Dahil takot ako at gusto kong maging sigurado, naalala kong panlaban daw sa mga ito. Asin. Sabi nila, ayaw na ayaw ng mga aswang at masasamang elemento ang asin. Kaya kumuha ako ng isang supot at pumunta sa balkonahe. Dahan-dahan kong isinaboy ang asin sa gilid ng balkonahe at sa mga butas ng dingding bilang proteksyon. Nang matapos ako at isasara ko na sanang pintuan ng sliding door, may narinig akong tunog. Hindi ito hangin, hindi rin kuliglig. Parang huni ng isang malaking butiki o kaya naman ay parang mainit na bakal na binabad sa tubig. Nakakapanindig balahibong tunog at parang galing mismo sa kadiliman sa labas. Pero hindi ko nahinintay na marinig ko pa ulit iyon. Mabilis ko nang sinarado at nilakang pintuan ng doble. Nandigas ang katawan ko. Totoo nga yata ang mga kwento. Hindi lang ito imahinasyon. Dahil doon, sinigurado ko ng mahigpit ang lahat ng pinto at bintana sa buong bahay. Ang hirap kasi dito sa subdivision namin, pagdating ng alas 10 ng gabi, parang namamatay ang buong lugar. Wala ng mga tao naglalakad. Walang ingay ng sasakyan. Wala ni kahit huni ng aso. Katahimikan lang na bumabalot sa paligid. At sa gitna ng katahimikan yun, mas lumilinaw ang mga tunog galing sa labas. Hanggang dumating ang madaling araw, mga alas 3 na, gising pa rin ako at nanonood na lamang ng TV para lang mawala ang aking takot. Mag-isa lang ako sa sala dahil madaling araw na, mahina lang ang volume at madilim yung paligid. Nang biglang, isang malinaw at matinis na pito o sitsit ang aking narinig. Galing ito sa labas, malapit mismo sa bintana. Hindi pa man ako nakahinga, inulit niya ulit. 2 beses, dahan-dahan. Parang may tumatawag sa akin. Parang may gustong papasukin ako o lumabas ako. Nanlamig ang aking buong katawan. Gusto kong tumingin. Gusto kong silipin kung ano yon. Pero nanatili akong nakaupo at pinilit ko na lang na huwag gumalaw. Pinatay ko na lamang yung TV at nagkunwaring wala akong naririnig. Sa isip-sip ko, bahala na. Sanay naman ako sa mga kwento ng mga multo at espiritu. Sanay ako sa mga hindi nakikita. Pero to, iba to.
Ito yung may physical na anyo. Ito yung kayang manakit, kayang kumain, at kayang pumatay. Mas gugustuhin ko pang may multo sa tabi ko kaysa may gumagala na ganun sa labas na kayang tumakbo sa bubong o sumitsit sa madaling araw. Mula noon, hindi na ako muling lumabas pa sa gabi. At hanggang ngayon, tuwing marinig ko mga yapak sa itaas, tinatakpan ko na lang ang aking tenga at ipinipikit ang aking mga mata. Dahil alam ko, nandun pa rin sila, nagbabantay at hinihintay lamang ang pagkakataon. Ito ang kwento ng karanasan ng aking kaibigan. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako tuwing naalala kong mga detalye. Nangyari ito noong bandang huling bahagi ng taong 2018. Sumama ako sa galaan ng mga kaklase ko, kasama ng kaibigan kong si Carlo na taga-lalawigan ng Bulacan. Wala pang masyadong gawain sa school noon kaya todo lakwatsa kami. Naging long weekend pa dahil may holiday kaya napahaba ang inuman at kwentuhan sa bahay ng isa naming kaklase sa bayan ng San Rafael. Dahil sa sarap ng samahan, hindi namin namalayan ang oras. Bandang 11:11 na pala ng gabi nang magpaalam kami kasi kailangan pa naming sumakay na pampublikong sasakyan. Kinakabahan pa nga ako noon dahil baka nawala na kaming masakyan. Pero sinabi naman ni Carlo na meron pa raw. Buti na lang, pagbaba namin sa kanto, may isang tricycle na naghihintay. Ang swerte naman natin, sabi ko sa aking sarili. Kilala pala ni Carlo si Manong driver, kaya sumakay na kami kagad papunta sa kanila. Tatlo lang kami sa loob. Ako, si Carlo, at si Manong driver. Napansin ko kagad na sobrang tahimik nito. Wala ni isang salita. Walang kwentuhan gaya ng ibang mga driver na nakasanayan ko. Tahimik lang ang buong biyahe. Puro ugong lang ng makina ang aming naririnig habang binabaybay namin ang mahabang kalsada papuntang bayan ng Baliwag. Gaya ng sa mga probinsya, madilim ang paligid. May mga poste ng ilaw pero malalayo ang agwat, kaya puro anino ng matatayag na puno at malalawak na bukirin lang ang makikita mo. Wala ni isang tao naglalakad. Nakakabingi ang katahimikan. Maya-maya, may napansin kami. May isang waiting shed sa gilid ng kalsada na may mahinang ilaw. Nakaupo doon ang isang babae. Nakasuot siya ng puting damit at mahaba ang kanyang buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Pre, may tao pa pala sa labas. Bulong ko kay Carlo. Tumango lang siya pero hindi inalis ang tingin sa babae hanggang sa malagpasan namin ang shed. Wala naman kaming naramdamang kakaiba noon. Akala namin nag-aabang lang ito ng masasakyan. Ilang minuto pa ang lumipas. Lumingon ako sa unahan at nandigas ang dugo ko. May isa na namang waiting shed at nando na naman siya. Pareho lang ang itsura. Nakaupo, nakaputi, at nakayuko. Hindi ako pwedeng magkamali. Ibang shed na ito, pero siya pa rin yung nandoon. Kuya, pabilisan nyo na lang po. Narinig kong sabi ni Carlo doon sa driver. Ramdam kong panginginig at takot sa kanyang boses. Hindi naman sumagot si Manong, pero dinaganan niya ang gas. Habang bumibilis ang takbo, napapasilip si Manong sa rearview mirror at paminsan-minsan sumusulyap siya sa likuran namin. Dahil sa kuryosidad at takot, tumingin din ako sa likod. Pero wala naman akong nakita kung hindi kadiliman. Doon una nagsalita si Manong driver. Bastag ang boses at seryoso. Mga iho, kapag may nakita kayo sa susunod, huwag na kayong titingin. Basta iwasan nyo na lang. Nalamig ang buong katawan ko. Hindi ko na tinanong kung bakit. Pagliko namin sa isang mas makipot at madilim na iskinita, may maliit na waiting shed sa dulo. At nando na naman siya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nakaupo. Nakatayo na siya.
Diretso ang tindig, nakaharap sa daan, parang hinihintay kaming dumaan. Kahit mabilis ang takbo namin, kitang-kita ko na hindi gumagalaw ang kanyang paa, pero parang nakasunod ang tingin niya sa amin. Nagsumpungan na kami ni Carlo, parehong takot na takot. Shit! Shit! Bulong ni Carlo habang nakapikit. Hindi pa kami nakakalayo ng sobra nang biglang kumadyut-kadyut ang tricycle. Parang namatay ang kuryente o napuno ng usok. Unti-unti itong bumagal hanggang sa tuluyan ng namatay ang makina sa gitna ng kadiliman. Tangina naman oh! Sigaw ni Manong habang paulit-ulit na pinapadyakan ng pedal pero ayaw na talaga umandar. Mabilis na binaba ni Manong ang sidecar at nagsabi ng, "Bumaba kayo! Bilis! Sumama kayo sa akin! Dito may kakilala ako!" Tumakbo kami ng tumakbo palayo sa sasakyan. Papasok sa isang maliit na eskinita hanggang sa makarating kami sa isang bahay na may ilaw. Kinatok namin ito ng malakas hanggang sa magising ang mga nakatira. Buti na lamang at pinagbuksan kami. Nagkwentuhan kami habang hinihingal. Sinamahan kami ng mga taga-bahay pabalik sa tricycle. At ang nakakagulat, pagbalik namin, umandar naman kagad ang makina na parang walang nangyari. Sabi ng mga taong tumulong sa amin, hindi namin alam kung engkanto yun o multo. Masasabi ng matatanda dyan, pinipili lang niya kung sino yung papansinin o kaya didilihan. Nanginig ako sa mga sinabi nila. Ako lang naman ang bisita. Ako lang ang taga-ibang lugar. Tapos ako pa ang nakakita ng malinaw. Binigyan namin ng malaking tip si Manong Driver bilang pasasalamat. Sabi niya, hindi na raw siya tutuloy sa biyahe at doon na lang daw siya muna magpapalipas ng gabi sa kaibigan niya dahil parang delikado daw ang mga daanan nung gabing iyon. Hanggang ngayon, kapag dumadaan ako o nakakakita ng waiting shed sa gabi, hindi ko maiwasang mapahawak ng mahigpit sa aking upuan. Dahil alam ko, baka nando na naman siya. Nakaupo, naghihintay, at nakatingin. Taong 2008 noon, panahon na tila masimple pa ang lahat pero puno ng mga lihim na nakatago sa dilim. Isang gabi, biglang napagkasundoan ng aming pamilya na mag-night swimming. Gusto lang namin magliwaliw at makatakas saglit sa init at ingay ng syudad. Pinili namin ang isang tanyag na spring resort sa bayan ng Calamba, Laguna. Kilala ito sa malinaw at malamig na tubig na galing sa bukal. Napapaligiran ng matatayog na puno ng kawayan at malalaking puno ng akasya. Alam na lahat na sa umaga lang bukas ang resort. Pero dahil may kakilala ang mga kamag-anak namin sa pamunuan doon, pinayagan kami pumasok kahit gabi na. Isang malaking pabor iyon. Pero hindi namin alam na ang kapalit nito ay ang pagtawid namin sa mundong iba ang takbo. Pagpasok namin sa loob, parang ibang lugar na ito. Ang karaniwang masiglang resort ay naging tahimik at madilim. Ang mga matatayog na puno ay tila mga higanting nakayuko, na ang mga sanga ay tila mga kamay na nakaunat sa amin. Ang tanging ilaw lang namin ay ang dalawang bombilyang binigay ng tagapamahala. Oo, tinatanggal nilang lahat ng ilaw tuwing magsasara na sila. Kaya ang dalawang maliit na ilaw na ito ang tanging sandala namin laban sa dilim. Ang mga anino na nililikha nito ay tila may sariling buhay. Gumagalaw at naghahabol sa bawat galaw namin. Sa labas ng bakod ng resort, sa may kanto, ibang-ibang sitwasyon. Mula sa pwesto namin, narinig namin ang ingay ng mga tao, ang tawanan mula sa mga video okay, at ang masangsang na amoy ng inihaw na baboy at manok. Ang mga tindahan ay bukas pa, puno ng ilaw at buhay. Iba ang mundo sa loob, iba ang mundo sa labas. Nang makapagayos na kami at nakapagpalit ng aming mga damit, napagtanto ko kung nakalimutan namin bumili ng mga merienda at inumin. Susunod ako, bibili lang ako sa kanto.
Sabi ko, inaya kong aking pinsan na si Inday at ang dalawang pamangkin ko sa aking bayaw na sila Kiko at Tala. Mga kabataan na matatapang ang loob o di kaya hindi pa alam ang takot na naghihintay sa amin. Habang naglalakad kami patungo sa labasan, ang hangin ay bigla na lang lumamig. Parang hangin na galing sa malalim na yungin. Ang dating malakas na tawanan at tugtugan mula sa kanto ay unti-unting humina hanggang sa biglang nawala. Paglabas namin ng gate, laking gulat namin apat. Wala ni isang tao. Ang mga tindahan na kanina ay puno ng ilaw ay sarado na at napakadilim. Ang mga mesa at upuan ay nakatumpok. Parang ilang oras nang nakakalipas mula nang umuwi ang mga may-ari. Walang dumadaang sasakyan, walang nagsasalita, walang kahit anong gumagalaw. Ang tanging narinig lang namin ay ang malakas na tahol ng isang aso sa malayo. Isang tahol na malalim, garalgal, at puno ng galit. Para may binabantayan, hindi dapat gambalain. Tumingin kami sa gitna ng daan. Nakatingin kami at parehong namutla ang aming mga mukha. Nasaan na yung mga tao? Bulong ni Tala na nanginginig ang boses. Habang nakatuyo kami doon, paralisado sa takot, may biglang dumaan sa harapan namin. Mabilis ito, mababa ang katawan, at tumatakbo ng parang aso. Pero kakaiba ito. Ang mga tenga ay matulis at mahaba, nakaturo pa taas, at ang balahibo ay maitim na tila humihigop ng ilaw. Sigbin! Bulong ni Inday ng mga matay na nilisik sa takot. Kilala namin ang mga kwento-kwento tungkol sa nilalang na ito. Isang nilalang na sabi nila ay kasama ng mga mangkukulam na lumalabas lang tuwing kadiliman at ang presensya ay nagdadala ng sakit at malas. Ang nilalang ay tumigil saglit. Nilingon kami gamit ang mga matang nanliningning na pula at pagkatapos mabilis din naglaho sa kadiliman. Hindi na kami nagdalawang isip pa. Umuwi na tayo! Ngayon na! Sigaw ko. Napatakbo kami pabalik sa cottage. Hinihingal, basang-basa ang mga damit namin sa pawis kahit napakalamig ng hangin. Ikinuwento namin kagad sa buong pamilya ang mga nangyari. Ang pagkalaho ng mga tao, ang katahimikan, at ang asong kumakahol na nakakatakot, at ang nilalang na aming nasilayan. Agad din namin napagkasunduan na umuwi na lamang kami. Kahit hindi pa kami lubos na nakakaligo, kahit masayang pa ang aming binayad, mas mahalaga ang aming kaligtasan. Kaya dali-dali kami nagligpit at sumakay sa sasakyan. Habang binabiyahe namin ang daan patungo sa labas, lalo nang dumaan kami sa kanto kung saan kanina'y walang tao, halos tumigil ang aking puso. Bukas sa mga tindahan. Meron ng mga taong kumakain at nagkakatawanan. Tumutugtog na muli ang videoke ng malakas. Mabango ang iniihaw na karne. Parang walang nangyari. Parang hindi kami nakakita ng bundong patay na ilang minuto lang ang nakalipas. Ang mga kamay ko at ni Inday ay nalamig hanggang sa buto. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay tila blanco. Para mga manika lang na ginagalaw na kakaibang pwersa. Tumingin sa amin ang aming tiyahin at nagtanong, bakit kayo nagmamadali? Ang dami naman tao dito Mukhang masasaya pa. Hindi na kami nakasagot. Paano namin ipapaliwanag na ang daang iyon ay naging daanan ng mga anino at ang mundong nakita namin ay hindi ang mundong kinalalagyan nila ngayon. Pagdating namin sa bahay, doon lumabas ang epekto. Sa gabing iyon, pareho kami nilagnat ni Inday. Ang lagnat namin ay napakataas, halos umabot sa 40 degrees Celsius at hindi bumababa kahit anong gamot pa ang aming inumin. Sa loob na 3 araw, parang lumulutang lang kami. May mga oras na gising ang diwa namin pero hindi namin maigalaw ang aming mga katawan at may mga oras naman na nilalagnat kami ng sobra
At nakikita pa rin namin ang imahe ng matulis na tenga at mga pulang mata ng nilalang na nakita namin. Sinabihan kami ng matanda sa aming barangay na nasilaw o naligaw daw kami ng landas. Pumasok kami sa isang bahagi ng daan na nasa pagitan ng mundo ng mga tao at mundo ng mga nilalang na hindi nakikita. Ang sakit na nakuha namin ay parusa sa pagtapak sa kanilang nasasakupan. Mula noon, hindi na kami muling bumalik pa sa resort na yon. At tuwing gabi, kapag nakakakita ako ng madilim na daanan, naalala ko pa rin ang lamig, ang katahimikan, at ang mata ng nilalang na nagbabantay sa pagitan ng dalawang mundo. Ako ba sa malikmata? Pero anong gagawin mo kung yung akala mong nakita mong tao ay isa pa lang multo? Sabi ni Richie's ate, ang tagal mo na di nakapag-horror story. So, eto, the very time and relevant sa nangyari sa akin. So, let's go. So, lingid sa kaalaman ng lahat is nag-horror story talaga ako dito sa TikTok until may nangyari sa akin habang nag-horror story ako. So, kaya ako nag-stop mag-horror story. So, medyo tapang na ako ulit. So, tara, kuwento ko sa inyo to. Gym na kasi ako kasi nga nagagamutan tayo and I decided na mag-enroll sa isang gym na open 24 hours. So, yung gym na to, madalas to nakapwesto sa mga mall. So, ito na nga. Yung gym na to, isang mall nakapwesto. Nagkailan nga kami mga friends ko mag-gym. So, gabi na to, hindi ko nasabihin kung anong oras. Pero, ang atake ko kasi nag-gym ako bago pumasok sa work. So, in-expect nyo, yes, madaling araw kasi day shift ako sa work. So, ito na nga, papasok kami doon, nakakotse kami ng mga kaibigan ko. Nakita namin, may isang guard. May guard dito sa parking. So, kung dahingan kami, doubted kami kung pwede mo mag-park sa loob ng mall. Kasi nga, gabi, di ba? So, bali yung paso pala, yung driver, tapos sa likod ako, tapos yung friend ko, tapos yung isang friend ko pa. So, bali, 4 kami ng mga oras na to. Since yung parking is nasa right side, so, nangyari, yung friend ko na nasa passenger princess, friend ko nasa passenger seat, yung katabi ng driver, siya yung nagtanong dun sa guard. Ito na nga, so, nangyari, magtatanong na sana yung friend ko. Pagbaba niya ng bintana niya, boom, nawala yung guard. So, nagpunta yung guard. As in, nawala lang siya. In just seconds na binaba lang yung bintana, biglang nawala yung guard. Siyempre, nataranta kami, te. Out of nowhere, nawala si kuya mo. So, di na kami tumuling mag-gym at umalis na kami. The following day, nag-decide kami na mag-gym ulit. Pero, mas maaga na this time. Siguro to, sakto mga 12 midnight, mga ganun. Yung mga oras na to, nalaman na namin na pwede nga talaga mag-park dun sa loob ng mall. Kasi nga, kung gagamit ka naman ng gym, so pwede. So, naka-park na kami that time. As in, naka-park na. Maya-maya, nakita namin duman ulit yung guard. Hindi namin sure kung siya yung same kanya nakita namin na wala or hindi, pero basta may guard that time. Alam mo ba, saktong pagdaan ni Kuya Guard, biglang nagloko yung tugtog namin sa kotse. Imposible magloko yung tugtog namin sa kotse. Una-una sa lahat, bago yung car ng friend ko, at pangalawa, naka-Spotify offline kami. So parang there's no chance na mag-static yung sound or what. To be honest, we don't know kung anong gagawin namin that time, pero wala. Sinapuso na talaga namin na baka nga multo yung guard na nakita namin ng 2 araw. After no, wala, dead mo na lang. Pero that time, pero medyo pinapakiramdaman pa ba namin kung tao ba yun or talagang kaluluwa or what. Kaso nung paalis na kami, nakita ng driver namin doon sa ganito, tawag ito, rear mirror ba yun? Pag-abante namin, nandun na naman yung guard. Eh, wala siya doon. As in, walang tao dati nung umalis kami ng parking. Hanggang sa ayun, nababothered kami. Pero tuloy-tuloy pa rin naman kami nag-gym doon sa mall na yun. Kasi, parang yung pinakamalapit sa aming lahat. So, pinaka-easy access siya sa amin lahat. Di ba, habang nag-gym kami, nag-aasaran kami, hala, yung guard, si kuya, ganyan-ganyan. Biglang nakisabat sa amin yung pinaka-staff ng gym. Hindi ko lang kung staff. Yeah, staff siya kasi nagbabantay siya doon kahit gabi na. Nasa gym pa rin siya. Doon naman namin nalaman ang kababalaghan sa parking ng mall na to. I'm done with my makeup and here's the result. So ito na nga. So di ba nga may chumika nga sa amin na staff ng gym. Sabi niya may kwento-kwento daw doon na 2 to 3 years ago na may namatay daw dong guard. We're not sure kung tumalon ba or nahulog or tinulak. Pero yes, may namatay dun sa parking na yun. Hindi ko lang alam kung na-publicize yun, pero yes, may nategi bambang daw doon. Doon din pumasok sa Islam na baka yung nagpaparamdam na multo is yung guard na namatay doon 2 to 3 years ago. Pero wala pa rin kaming solid evidence, but we are sure that time na napaka-imposible mangyari nung bigla siya nawawala-wala, and biglang, basta, kung nakakita kayo ng multo, kung nakakaramdam kayo, you know it when you know it. Napagbigyan ko kayo ng horror story nyo, medyo tumapang-tapang na ulit ako, and I think
I'm about to start my horror story again. Soon lang. Kaya kung may nakakatakot na kwento ka, eto na, magbabalik na. I-DM mo na. Ayun lang, thanks so much for watching. Follow for more and see you later. Bye!